Bago natin basahin ng sabay-sabay ang tekstong Panahon ng Kasarinlan, unawain muna natin kung ano nga ba ang salitang kasarinlan. Ang salitang kasarinlan ay halaw sa pabuuang ka plus sarili plus an na kasaralian na naging kasarinlan. Nagpalit ng pwesto ang L at N gamit ang metathesis. Ano naman ang metathesis? Ito ay pagpapalit ng ayos ng mga tunog o letra sa isang salita para mas maging magaan o madulas ang pagbigkas. Kasing kahulugan ng kasarinlan ang salitang kalayaan at soberanya. Kinilala ang Pilipinas bilang isang malayang bansa noong ika-4 ng Hulyo taong 1946 sa bisa ng deklarasyon mula sa Estados Unidos. Ngunit noong ika-4 ng Agosto taong 1964 nilagdaan ni Diosdado Macapagal ang Batas Republika bilang 41-66 na nagtatakda na ang Araw ng Kalayaan ay ipagdiriwang tuwing ika-12 ng Hunyo taong 1878. Ang ika-12 ng Hunyo taong 1878 na itinakdang Araw ng Kalayaan ay bilang pagkilala sa Proklamasyon ng Kalayaan ni Emilio Aguinaldo. Sa ganitong hakbang, hindi na binibigyang diin ang mga panahong nasa ilalim ang bansa ng pamamahala ng mga Amerikano at Hapones. Sa makatwid, ang panahon ng kasarinlan ay tumutukoy sa panahong natamo ng Pilipinas ang kalayaan mula sa pananakop ng mga dayuhan simula noong taong 1946. Bagamat hindi pa lubos ang kalayaang ito dahil nananatili pa rin ang impluwensya ng Estados Unidos sa larangan ng ekonomiya at politika. Sa panahong ito, nagkaroon ang bansa ng sariling pamahalaan, mga batas at mga pinunong Pilipino. Gayon din ng sariling paraan ng pagpapaunlad ng bansa. Malaki ang naging impluwensya ng mga nakaraang pananakop sa kultura, paniniwala at pamumuhay ng mga Pilipino. Tulad ng ibang yugto ng kasaysayan, mahalaga rin ang papel ng panitikan sa panahong ito. Saklaw nito ang panahon matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig at ang pagtatatag ng ikatlong Republika ng Pilipinas. Sa panahong ito, nabigyan ng pagkakataon ang mga manunulat na maipahayag ang kanilang damdamin at kaisipan sa pamamagitan ng pasulat at pasalitang anyo na nagpatibay sa diwang makabansa. Nagbukas din ang panahong ito ng mas malawak na oportunidad para sa mga manunulat na paunlarin ang panitikang Pilipino. Dumami ang mga kabataang nahikayat sa pagsusulat at naging kapansin-pansin ang pagiging matapang at mapanghimagsik ng mga akda sa parehong wikang Tagalog at Ingles. Bukod dito, lumaganap ang paggamit ng wikang Pilipino sa mga aklat pampaaralan, kabilang ang mga akdang panggramatika at pampanitikan. Karaniwang paksa ng mga akda sa panahong ito ang pag-alala sa kalupitan ng mga Hapones, ang pagpuna sa patuloy na impluwensya ng mga Amerikano sa pamahalaan, ang mga pagbabagong dulot ng kalayaan at ang pagtataguyod ng kulturang Pilipino. Ilan sa mga kilalang manunulat ay sina Alejandro G. Abadilla, Amado V. Hernandez, Genoveva Edroza Matote, Dionisio Salazar, Efren R. Abueg, Liwayway Arceo at Clodoaldo del Mundo. Nanatiling mahalagang bahagi ng buhay ng mga Pilipino ang panitikan bilang anyo ng libangan at pagpapahayag. Kabilang sa mga anyong naging tanyag ang maikling kwento na nagsasalaysay ng mga karanasan ng tauhan, tula na nagpapahayag ng damdamin sa masining na paraan, at dula
na itinatanghal sa entablado. Isa sa mga kilalang akda sa panahong ito ay ang Dulang Sinag sa Karimlan na isinulat ni Dionisio Salazar. Iyong naunawaan ang teksto tungkol sa panahon ng kasarinlan ng ating bansa. Dumako tayo sa mahalagang bahagi ng aralin. Narito ang ilang mga mahalagang impormasyon tungkol sa tekstong iyong binasa. Gamit ang graphic organizer na nasa slide, unawain at tandaan mo ang mga tala at hinihinging sagot mula sa teksto. Pansinin ang nasa slide. May 4 na hinihingi sa iyo ang graphic organizer upang tiyak na naunawaan mo nga ang binasang aralin. Una, ano ang mahihiwatigang tema ng teksto? Ikalawa, ayon sa iyong binasa, ano ang mauunawaang halaga ng panahon ng kasarinlan? Ikatlo, ano ang positibo at negatibong dulot ng panahon ng kasarinlan sa mga Pilipino na ipinapauna ng tekstong binasa? At ika-4, anong mga uri ng panitikan ang nakilala sa panahon ng kasarinlan? Mauunawaan sa teksto na pangunahing tema nito ang kalayaan at pambansang pagkakakilanlan. Ipinapakita nito kung paano nakamit ng Pilipinas ang kasarinlan at kung paano ito nakaapekto sa paghubog at pagkakakilanlan ng bansa. Hindi lamang ito tungkol sa pagiging malaya mula sa pananakop, kundi pati na rin sa patuloy na pakikibaka upang maging ganap na malaya sa impluwensya ng mga dayuhan, lalo na sa aspeto ng ekonomiya at politika. Ipinapakita rin ng teksto ang kahalagahan ng panitikan bilang kasangkapan sa pagpapahayag ng damdaming makabansa. Mula sa binasang teksto, ano nga ba ang mauunawaang halaga ng panahon ng kasarinlan? Sa panahong ito, naitatag ang sariling pamahalaan ng mga Pilipino. Nagkaroon ng sariling pinuno at batas. Nabigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino na ipahayag ang kanilang damdamin at kaisipan. Umusbong din ang diwang makabansa at pagmamalasakit sa kultura. Sa panahong ito, nagsimula ang mas malayang paghubog ng pagkakakilanlan ng bansa kahit na may natitirang impluwensya pa mula sa mga dayuhan. Sa panahon ng kasarinlan, ano nga ba ang naging positibong dulot nito sa mga Pilipino? Nagkaroon ng kalayaan at sariling pamahalaan. Umunlad din ang panitikang Pilipino. Lumakas ang nasyonalismo at pagmamahal sa bansa. Nabigyang daan ang malayang pagpapahayag ng mga manunulat at naging bahagi ng edukasyon ang wikang Pilipino at panitikan. Narito naman ang negatibong dulot ng kasarinlan sa mga Pilipino. Hindi pa ganap ang kalayaan dahil may impluwensya pa rin ang mga Amerikano. Patuloy ang panghihimasok sa politika at ekonomiya. May mga suliraning dulot ng digmaan at kolonyal na karanasan at nanatili ang ilang kulturang banyaga na nakaapekto sa pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Sa huling bahagi ng ating graphic organizer, narito ang uri ng panitikang nakilala sa panahon ng kasarinlan. Una, maikling kwento na nagsasalaysay ng mga karanasan at pangyayari sa buhay ng tauhan. Ikalawa, tula na nagpapahayag ng damdamin sa masining at matalinghagang paraan. Ikatlo, dula na itinatanghal sa entablado at naglalarawan ng mga suliranin sa lipunan. Ika-4, aklat pampaaralan, mga aklat sa gramatika at panitikan. At ang ika-5, sanaysay, implicit sa teksto, nagpapahayag ng opinyon at ideya tungkol sa lipunan at kalayaan. Binabati kita sa iyong pagsusumikap na tapusing sabayan ang presentasyon ng araling ito.